2016 nang iuwi ni Tracy Wilkinson si Aaron Barley matapos niyang makita sa lansangan na sinusubukang panatilihing mainit ang sarili sa isang cardboard box. Hindi niya alam na ito pala ang magiging dahilan ng kanyang brutal at maagang pagpanaw. Medyo matagal nang naninirahan sa lansangan si Aaron bago niya nakilala si Tracy. Isang maawain na tao si Tracy at ayaw niyang nakakakita ng ibang tao sa ganong kahabag-habag na kalagayan. Kaya si Tracy kasama ang kanyang buong pamilya ay nagsimulang sumang-ayon na tulungan si Aaron. Nagsimulang magpunta sa bahay ng mga Wilkinson si Aaron kung saan ay gumagawa siya ng kahit na anong klase ng trabaho kapalit ng pera at pagkain. Si Aaron Barley ay ipinanganak mula sa isang incest na relasyon sa pagitan ng isang tiyuhin at pamangkin. Noong siya ay 7 taong gulang, iniwan siya ng kanyang pabayang pamilya at gumugol siya ng maraming taon sa isang children's home. Noong siya ay 11 taong gulang, ay pinaalis siya sa children's home dahil sa marahas nitong pag-uugali. Ayon sa isang dating nagtatrabaho doon, si Aaron ay laging nasasangkot sa away at siya rin ay nagnanakaw ng mga sasakyan ng mga staffs doon. Mula nga noon ay nanirahan na siya sa lansangan. Ang mga taon ng kabataan ni Aaron ay nabahiran ng karahasan. Sa edad na 12, nagsulat siya ng hit list ng mga taong gusto niyang patayin. Naipost din niya sa kanyang Facebook ang kanyang pangarap na magtiyap-tiyap ng mga tao. Mula sa edad na 12 ay nakakuha siya ng 21 convictions para sa iba't ibang mga pagkakasala. Kabilang na ang isang pag-atake sa kanyang dating partner. Noong siya ay 18 taong gulang, siya ay nakulong ng 3 taon matapos niyang saktan ang kanyang dating kasintahan. Pinalo niyang babae ng mahigit 50 beses gamit ang isang piraso ng kahoy at pinagtangkaan din niyang saksakin ito. Ang mga nakakakilala sa kanya sa Hunters Hill Technology College ay kilala siya bilang isang tanyag at bastos na batang lalaki. Ang ina ni Aaron na si Jane ay isang factory worker at siya ay nagpakasal kay Brian na 19 na taon ang tanda sa kanya. Ngunit noong 1998 ay sumakabilang buhay ang ama ni Aaron dahil sa sakit sa kanser. Siya ay 4 na taong gulang pa lamang sa panahong iyon. Makalipas ang 2 taon ay pumanaw naman ang kanyang ina dahil sa atake sa puso. Matapos manirahan ni Aaron sa mga lansangan, ay tinanggap siya ng mabait na si Tracy sa kanyang marangyang tahanan pagkatapos niyang makita itong namamalimos sa labas ng isang Tesco. Mas naging malapit ang dalawa nang tulungan siya ni Tracy na makakuha ng trabaho at inilarawan niya si Tracy bilang ang ina na hindi niya kailanman nagkaroon. Ang asawa ni Tracy na si Peter ay nagmamay-ari ng isang engineering firm sa South Wales. Ayon sa mga ulat, si Aaron ay tinanggal sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Peter matapos siyang bumalik sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa loob ng ilang linggo ay nawala si Aaron sa kanilang buhay. Hindi pinansin ng kanilang mga text at nagpasya si Peter na huwag nang i-renew ang kontrata ng kanyang mobile phone na binabayaran nila para sa kanya. Nanatiling misteryo ang motibo ni Aaron sa mga pagpatay. Ang tanging naisip lamang na dahilan ni Peter ay ang naging desisyon ng pamilya na tapusin ang kontrata ng mobile phone ni Aaron na binayaran nila hanggang 1 linggo bago ang pag-atake at ito ay maaaring lumikha ng sama ng loob sa kanya. Ilang oras matapos makita ni Aaron na nakansela ang telepono ay sinimulan niyang planuhin ang mga pagpatay. Nang magpunta si Aaron sa bahay ng mga Wilkinson ay malinaw ang kanyang mga intensyon. Sa kuha ng CCTV noong March 29 ay nakita na naghintay siya bago niya isinagawa ang mga pag-atake. Nagtago siya sa garden hanggang mag-umaga matapos mabigong makapasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, March 30, pagkaalis ni Peter sa bahay para ilakad ang aso ng pamilya, ay pumasok si Aaron sa bahay. Dumaan siya sa backdoor na naiwang bukas ni Peter
at doon na niya isinakatuparan ang malagim na plano. Kumuha siya ng 2 kutsilyo sa kusina mula sa counter at umakyat siya sa ikalawang palapag kung saan ay sinalakay niya sina Tracy at Pierce sa kanilang mga kwarto. Si Tracy na 50 taong gulang at isang dating British Latin American ballroom dancing champion ay natagpo ang hubot-hubad sa loob ng kanyang kwarto at hindi na ito humihinga. Siya ay nagtamo ng 20 saksak. Sa kuha pa ng CCTV, nakita na ang matapang na si Pierce ay sinubukang tulungan ng kanyang ina ngunit nakarating lamang siya sa pintuan ng kanyang kwarto, kung saan siya ay pinagsasaksak ng hindi bababa ng 8 beses na halos mahati ang kanyang spinal cord dahil sa lakas ng pag-atake sa kanya. Siya ay nagtamo ng 12 saksak at natagpuan siya ng mga paramedics na naghihingalo at siya ay dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakaligtas mula sa mga pinsala na kanyang natamo. Pagkatapos ang pag-atake ni Aaron kay Pierce, ay bumaba ito upang magtago sa likod ng pintuan ng kusina at hinintay niya si Peter na bumalik. Inatake ni Aaron ang 47 taong gulang na ama ng pamilya na si Peter Wilkinson nang pabalik ito mula sa paglalakad ng kanilang aso. Siya ay pinagsasaksak ng 6 na beses, ngunit sa kabila ng natamo niyang mga saksak ay nagawa niyang tumawag sa 999 at siya ay himalang nakaligtas. Matapos maisagawa ang krimen ay tumakas siya gamit ang Land Rover ng pamilya kung saan ay hinabol siya ng mga pulis. Siya ay nahuli matapos siyang sumalpok sa isang pader. Iniwan ni Aaron si Tracy sa sahig na wala ng buhay at si Pierce na naghihingalo sa kanyang kwarto, samantalang ang asawa ni Tracy na si Peter ay nakatawag ng 999 matapos siyang saksakin ng 6 na beses. Siya ay himalang nakaligtas sa pag-atake. Nanatili siya ng 5 araw sa intensive care, nakolaps ang 2 baga at may mga saksak sa tiyan, sa likod, sa mukha at sa singit. Kinailangan niya ng 150 tahi para sa kanyang mga sugat. Si Peter na ang mukha at katawan ay nagtataglay pa rin ng mga peklat mula sa pag-atake ay inalala ang nakakatakot na sandaling iyon at idinetalya ang nangyari noong araw na umuwi siya ng bahay ng umagang iyon mula sa paglalakad ng kanilang aso. Ayon sa kanya ay biglang sumulpot si Aaron sa kanyang harapan at itinutok sa kanyang balikat ang kutsilyo na may 6 na pulgada ang haba. Sinubukan di umano niyang labanan si Aaron, ngunit napakabilis ng binata at habang nagpapambuno sila papunta sa hardin ay inuundayan siya ng saksak sa tiyan, sa singit at sa mukha. Matapos noon ay napasandal siya sa isang garden bench at narinig na lamang niya ang kanilang sasakyan na umandar paalis ng bahay. Sumuray-suray di umano siya papunta sa kusina at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang asawa at sa kanyang anak na si Pierce. Sa kabila ng natamo niyang saksak ay nagawa niyang idayal ang 999. Bago siya nawalan ng malay ay narinig niya ang isa sa mga paramedic na nagsabi sa isang radyo na mayroon silang isang namatay at isang cardiac arrest. Doon niya napagtanto na pinatay ni Aaron sina Tracy at Pierce. Inihayag pa ni Peter na alam niyang may mali nang bumalik siya sa bahay ng umagang iyon dahil ang kanyang asawa ay hindi nag-iwan sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Ayon sa kanya, palagi niyang inilalakad ang kanilang aso tuwing alas 7 ng umaga at palagi siyang ginagawa ni Tracy ng isang tasa ng tsaa at iniiwan ito sa counter ng kusina. Ngunit sa araw na iyon ay wala siyang nakitang tsaa doon. Idinagdag pa niya na karahasan ang isinukli sa kanila ng taong kanilang tinanggap at tinulungan. At habang buhay niyang sisisihin ang kanyang sarili dahil hinayaan niyang mapalapit sa kanyang pamilya ang lalaking kumitil sa buhay ng kanyang mag-ina. Ang kanyang anak na babae na si Lydia, 19 na taong gulang, ay nakaligtas sa pag-atake dahil siya ay nasa paaralan ng araw na iyon. Walang pinagsisisihan si Aaron Barley sa kanyang mga nagawang krimen. Ang tanging ikinalulungkot niya na sinabi niya sa mga pulis ay ang hindi niya pagtatagumpay na mapatay si Peter. Nang humarap siya sa korte 2 araw matapos ang mga pananaksak, ay sinalubong siya ng 3 opisyal
na nakasuot ng buong riot gear matapos niyang subukang kagatin at suntukin ang mga pulis habang siya ay nasa kustodiya. Si Aaron Barley ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong pagkatapos niyang umamin sa krimen. Siya ay maaari lamang na mag-apply ng parol pagkalipas ng 30 taon.